Magandang umaga po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Miyerkules, October 29, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, patuloy na umiiral itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ o yung banggaan ng hangin mula Northern at Southern Hemisphere at nakakaapekto pa rin sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan, may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Habang umiiral din itong northeast monsoon o hanging amihan at nakakaapekto sa may extreme northern Luzon. Dahil dito ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan. Easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko ang nakakaapekto naman sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa kasama ng Metro Manila. Dahil dito ay asahan yung generally fair weather condition, mainit at malinsangan na panahon sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon o gabi, ay asahan naman yung mataas na tsansa ng mga pagulan o thunderstorms. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa, ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o sa labas ng Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Subalit maging handa po tayo dahil sa unang linggo nga ng buwan ng Nobyembre ay may nagbabanta na posibleng panibagong bagyo base yan sa pinaka-latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng pag-asa at base na rin yan sa forecast model nating ginagamit. Batay nga sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, may posibilidad ng pagbuo ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong linggo at may posibilidad na tumawid sa bansa sa susunod na linggo. Dahil ang forecast na ito ay nasa loob pa ng 2 linggong saklaw, nananatiling mataas ang uncertainty o hindi katiyakan sa mga detalye, lalo na sa direksyon at lakas ng posibleng bagyo. Batay rin sa climatology ng mga bagyong dumaraan sa ating bansa tuwing buwan ng Nobyembre. Karaniwang kumikilos sa mga bagyo pakanluran, madalas na nakakaapekto sa may Southern Luzon at Visayas. Kaya naman para sa magiging development nito, patuloy lamang na mag-antabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, dahil nga sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, asahan sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga at Masbate, ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa, due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Batanes at Babuyan Islands ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasama mga pagulan na dulot ng northeast monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa, due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Palawan at nalalabing bahagi pa ng Mindanao ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms na dulot ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa nga ng Luzon, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms na dulot naman ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay may nakataas na tayo na gale warning sa may seaboards ng Batanes. Payo ng pag-asa ay huwag munang pumalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyan pandagat dahil inaasahan yung maalon hanggang sa napakalon na karagatan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Keep safe everyone.